ang alamat ng sibuyas. Noong unang panahon, sa isang malayong puok na tinatawag na Luntiang Parang, naninirahan ang isang masaganang pamayanan. Ang lugar na ito ay kilala sa mayabong nitong mga pananim, sariwang hangin at masisipag na tao. Sa gitna ng puok na iyon, may isang payak ngunit marikit na bahay na yari sa kawayan at pawid. Doon naninirahan ang isang dalagang ang pangalan ay si Biana. Si Biana ay kilala hindi lamang sa kanyang angking ganda, makinis na balat, mahabang itim na buhok at mga matang animoy bituin sa gabi, kundi sa kanyang pusong puno ng damdamin. Siya ay mahabagin, maalaga at laging handang tumulong sa kanyang kapwa. Ngunit higit sa lahat, si Biana ay kilala sa isang kakaibang katangian. Madali siyang maiyak. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video? Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Hindi dahil siya'y mahina, kundi dahil napakalalim ng kanyang damdamin. Kapag may batang nadapa, umiiyak siya. Kapag may hayop na nasaktan, siya rin ay nalulumbay. Maging sa tuwa, siya'y lumuluha. Luha ng kagalakan, tuwa, o kahit simpleng pagkahabag. Dahil dito, kadalasan siyang tampulan ng tukso ng ilan sa mga kabataang walang pagkaunawa sa kanyang damdamin. Tinatawag siyang luhaing prinsesa, ilog ng luha at kung ano-ano pa. Ngunit hindi niya ito ginagantihan. Pagkus, ngingiti lamang siya, kahit may luha sa kanyang mga mata. Ngunit dumating ang isang panahon ng matinding tagtuyot. Tigang ang lupa, nalalanta ang mga halaman at ang mga ilog ay halos matuyo. Nawalan ng ani ang mga magsasaka, nagkakasakit ang mga bata at unti-unting nawawalan ng pag-asa ang buong pamayanan. Sa gitna ng kapighatian, si Biana ay pumunta sa pinakamatandang punong kahoy sa Luntiang Parang, ang punong Ginoo na sinasabing tahanan ng mga diwata ng kalikasan. Doon, lumuhod siya at taimtim na nanalangin. Mahal na mga diwata, iligtas ninyo po ang aming tahanan. Ako na lamang po ang kunin ninyo, huwag lang maghirap ang aking mga kababayan. Habang siya'y nananalangin, dumaloy ang kanyang luha ng tuloy-tuloy, mas maraming patak kaysa sa ulan. Sa sobrang dami ng kanyang luha, bumuo ito ng isang maliit na lawa sa paanan ng puno. Ang luha niyang bumagsak sa lupa ay tila naging banal, sapagkat sa bawat patak ay may tumutubong halaman. Mula sa mga luha ni Biana, tumubo ang isang kakaibang halaman. May makapal at maraming balat, at may amoy na matapang ngunit masarap kapag niluto. Tinawag ito ng mga tao na sibuyas mula sa pangalan ni Biana. At tuwing hinihiwa ito, hindi maiwasang maluha ang sinuman. Parang pinapaalala ng sibuyas ang malalim na damdaming iniukit ng dalaga para sa kanyang bayan. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik ang ulan. Muling nabuhay ang mga halaman at napuno ang mga ilog. Ngunit si Biana, matapos ang kanyang taimtim na panalangin, ay hindi na muling nakita. Sinasabing siya ay kinuha ng mga diwata at ginawa nilang bantay ng kalikasan bilang gantimpala sa kanyang busilak na puso. Hanggang ngayon, ang sibuyas ay naiiyak kapag hinihiwa, paalala ng pag-ibig, sakripisyo at pusong handang umiyak para sa iba. Aral ng alamat, hindi kahinaan ang pagiging emosyonal. Minsan sa pusong marunong umiyak, nagmumula ang tunay na lakas at pag-asa.